So guys, may nakita akong video ngayon. Eto nakita kong video, nagtuturo siya kung paano maging buy and sell at mapalago. Paano raw mapalago at mag-i-start sa buy and sell. Eto, tuturo ko sa inyo, mas madali. Ang sabi niya kasi, bibenta ka ng kotse, magsisimula ka sa mga luma, tapos tataas yung kikitain mo, i-roll mo, tapos hanggang sa dumami yung PC mo. Sa akin, meron ako dyan hack, mas madali. Tuturo ko sa inyo kahit ibang negosyo, papasok to sa iyo. Tinuro ko na to sa lahat ng tropa ko, lahat sila ngayon. Ewan ko na kung nasan. So, tuturo ko sa inyo, okay? Kahit anong business, hindi lang sa buy and sell. This works for me, kahit anong negosyo. Una, galingan mo sa bangko. Pangalawa, galingan mo sa bangko. Pangatlo, galingan mo sa bangko. Pang-apat, best friend mo, bangko. Panglima, yan lang ang tanging kakampi mo, bangko. Paano mo gagawin? Kumuha ka ng bangko mo. Kunwari, kumuha ka sa BDO. Open ka ng account mo. 5,000 lang yon, 3,000 nga lang yata yun. Pagka nakapag-open ka na ng account doon, pag kumita ka ng 10,000, ilagay mo sa bangko under your name. Kumita ka ngayong araw 10,000 o 5,000, lagay mo sa bangko, deposit mo. Pag deposit mo sa bangko, kailangan mo yung pera, i-withdraw mo. Pagkatapos mo i-deposito, i-withdraw mo doon sa ATM sa labas. Mukha ka lang weirdo sa umpisa, pero na-account yung pinasok mo sa bank statement mo. Gawin mo yon for 30 days. Makikita ka ng potential ng bangko. After 3 months consecutive, gawin mo lang ng gawin yon. Sasabihin ng manager sa'yo, "Wow, boy, potential. Malaki yung pinapasok ng pera." Bibigyan ka ngayon, aalokin ka ng personal loan. First is 50,000 sa mga banks. Pag may personal loan ka na 50,000, utangin mo ulit yung 50,000, pwede mong i-withdraw yun. Yung credit card na ibibigay sa'yo na 50,000 ang laman, pwede mo yung i-withdraw directly sa ATM. Kuhanin mo yung 50,000. Yung 50,000, dali mo naman sa BPI, sa ibang bangko. Ganun gawin mo. 3 consecutive months, kahit 6 months consecutive. Meron akong bangko. 17 na bangko. Lahat ng klaseng bangko meron ako. So imaginein mo, pag tumaas yung 50,000 mo na personal loan, gagawing 100,000, tapos next is 300,000. So sa lahat ng bangko ko, pag na-max mo yan, 1 million ang pwedeng pautang sa'yo ng bangko kasi good payer ka. At niro-roll mo lang naman yung pera mo. Kung meron ako 17 na bangko, meron ako 17M in a snap. Diba? Mas mabilis yun. Kesa i-roll yung pera mo. I-roll yung pera mo dyan, kikita ka naman dyan. Ang problema, may events at happenings din ng tao. Ma-hospital ka, may mangyayari sa'yo, may agenda ka, may birthday, may patay, may binyag, may kasal. Aim high. Bangko lang kaibigan mo. Bangko boy. Business guru to, pero ewan ko, hindi niya tinuturo yung bangko. Bangko lang kaibigan mo, bangko lang sa kalam. O ngayon, alam niyo na. O good luck sa bangko nyo, galingan nyo. Bata pa kayo, magbangko na kayo. Ang bangko, hindi yan parang kaibigan mo na ininvesan mo ng oras at pera. Ang bangko, pag alam niyang maganda pangalan mo sa bangko, pagkakaguluhan ka ng lahat ng bank. Anyhow, pag nagka-emergency ka, kahit madaling araw, pwede mo i-withdraw yung pera sa credit card mo. Eh, ang laki na ng every bangko mo, ang taas na ng credit rating mo, 1 million na isa. Naku po, pwede mo nang pampuhulan sa ibang mga negosyo pa. So, hindi lang yung pang-buy and sell, para pa yan sa ibang mga negosyo. Just imagine, yung tao sa palengke, nagtitinda ng kangkong, gulay, veggies. Araw-araw kumikita yan ng 5,000. Pagtapos siya magtinda, may 5,000 siya, dadalhin niya sa bangko. Ang magiging proof of income niya is yung araw-araw niya pagde-deposit sa bangko. Ang importante sa bangko is yung pumasok na pera. Hindi importante dyan yung lumabas. So, galingan nyo, magpasok at mag-roll ng pera sa bangko. Yung bangko, di kayo iiwanan yan. Basta good credit kayo at good rating kayo. Kesa yung tropa mo, may agenda rin yan at nagkakaproblema. Pinauutang mo yung tropa mo, hindi ka pabayaran nun. Okay, so bank. Galingan nyo sa bangko.